hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay natin sa playlist guys. Yun talaga na ako na greatest love of all sa ating patuloy sa ating spiritual life and random topics in life 2024 to 2090 love and love story talks. Okay, so yun talaga na ang love is good feelings, yung iniisip natin at damdamin natin, kinokontrol natin. Kung ganon, maayos pagsasalita, pag-approach, kung masama man ang trato sa ibang tao sa atin, talagang manhinin pa rin tayo, pasensyoso pa rin. Diba? Yun talaga kailangan natin na it's hard to practice. Pero maganda talaga na kontrolin yung sarili. To control ourselves is yun na ng pag-love natin kang God Yahweh. Gagayahin natin siya. Diba? Yun ang reflection natin yung dapat natin gagawin Pero yung ibang tao na naging masama sila, kasi hindi nila ginagaya si God Yahweh. Kulang yung buhay nila, kulang ang reflection nila, yung buhay ni God Yahweh, yung isip niya, yung mga isip at gagawin. Yun na talaga na namumblema sila, hindi sila marunong magintindi, magkontento, hindi sila marunong umanawa sa ibang tao, o minsan hindi na maawa. Diba? Yun ang tinatawag na makasarili na tayo. Diba? Yung iniisip mo na lang, ako na lang, bahala na kayo dyan. Diba? Yun ang nangyayari sa gobyerno na sa atin, sa whole world. Na bahala na kayo dyan. Diba? Sarili ko na lang. Diba? Yun ang tinatawag na compassion. Or awa ba? Yun talaga kung may nag-iibig sa akin na nag-appreciate. Talagang chinicherish ko yan. Inaalagaan ko talaga yan. At binavalue at nirespect ko yan. O kung may mahanap kang isa, diba? Kung nakita nilang hindi tayo, parang naghahanda ka Ako naghahanda talaga ko for a very long time. Diba? Be positive always, loving other people. Kahit may nagalit sa iyo o hindi, kung hindi ka man pinapansin, lagi natin pinapakita as leadership na being example. Diba? Magsalita tayo ng maayos, may kupitindi sa ibang tao, hindi lang sarili iniisip natin, yun parang pinapractice na leadership. At saka tawag ito, yung evangelism. Parang evangelism itong share ko sa YouTube Parang ganun siya share one's thought, positive impact to others. Yung mag-influensya ng maayos sa ibang tao, di ba? Kasi nasyado tayo naghahabol na saan kayong love, no? Sino kayo magmamahal sa akin, no? Parang kulang, no? Sabi daw nila, yung ibang babae, sabi niya, hindi naman talaga sa itsura yan, ang pag-ibig. Nakikita ko sa ugali ko, pero yung puso ko talaga, parang mamon talaga yan. Malambot yan. Pero magagalit ako, no? Galit talaga din. Pero mga ilang oras, hindi ko laging iniisip ko ang galit, ang selos, or ang inggit, or ano ang sabi ng ibang tao. Parang gusto ko lang talaga laging masaya. Diba? Yun talaga maganda siguro na ipanghalan ng Yano, parang Yahweh, yung God na name niya. Sa pangalan ng bata mo. Ako, tinatuloy din 7 days noon pero ang sabi ng nanay ko, 8 days talaga sa Bible. Yun talaga kung iba, nagagalit, naiinggit, gusto nilang papatayin kasi minsan babarangin kanila kasi wala silang magagawa. Yun talaga na, yung naging addict ka, naging makasarili ka na, being proud na sa sarili mo. Ako, hindi ako mabuhay pag hindi ako na nag-review. Mainitin ang ulo ko. Diba? Masakit ang ulo ko pag ganun. Yun talaga kung hindi natin makontrol yung sarili natin. Hindi natin minamahal yung sarili natin. Hindi nga natin maalagaan ang sarili mo. Paano? Yun talaga na, don't wait for other people to rescue us. Na, uy, ganito. Kung hindi natin tutulungan kahit anong tulong mo dyan sa isang tao, kung hindi niya tinutulungan yung sarili niya, mahirapan ka lang, sayang lang yung effort natin. Yun lang din ang tinitingin ko sa sarili ko para kung ibang tao. Diba? Para yung sarili ko, yung isip ko at yung katawan ko parang magkaiba. Yung isip ko para siyang yung sarili ko. Yung katawan ko parang ibang tao. Uy, I love you. Sinabihin ko yung sarili ko. Gusto yan, okay lang yan. Diba? Para mag-cheer ka sa sarili mo. Diba? Huwag na natin maghintay pa tayo mag-cheer. May mag-cheer na ibang tao sa atin. Kasi
Pag marunong tayo, ang yun lang hindi nila alam. Pag marunong ka mag-share sa sarili mo, mapapansin ka sa ibang tao na ma-appreciate din para sa iyo. At siguraduhin din, yung nag-a-appreciate din sa sarili nila, sa iyo, nag-a-appreciate din sila sa sarili nila. 'Di ba? Naalagaan din yung sarili nila, 'di ba? Matulog na maayos, wag magpupuyat, magsipag-sipag, mag-iipon ng pera. Mag-iipon din tayo. Huwag magsabi ng masama, huwag puro nagagalit. Kailangan talagang balanse at kumakain ng maayos na pagkain. Huwag mag-soft drinks doon, mag-aalak. Minsan-minsanan lang, huwag lang. Pero ako, wala talaga. Kasi love ko yung sarili ko eh. Love ko ang templo ni God Yahweh, yung katawan ko. Diba? Hindi lang yung, I love ko yung sarili ko. Sinasabi mo, pero hindi natin ginagawa. Let the love show it. Diba? Hindi lang yung hanggang salita lang. Yun ang natutunan ko ni Elder Ayan Mahilom doon sa bukid doon. Yung Congregation of Yahweh in Yahshua Mashiach. So doon, yun lang din yung mga turo nila doon. Nakikinig din ako doon sa Bible. Doon sa turo din nila. O may mga interview doon, ganoon. Yun talaga na, iba talaga yung, yung naintindihan mo yung buhay mo. Diba? Na ang pag-ibig pala, hindi pala yan napupunta sa ibang tao. Nakikita yan sa ibang tao, napapansin nila dahil sa iyo. Let us light in this world. Be the light of this world. Maging ilaw dito sa mundo. Kasi yung mundo nito puro madilim, hindi masaya, puro kaguluhan, puro competition, di ba? Kahit sa mag-asawa, kahit sa magtrabaho, napaka-toxic ng kasama mo, yung lalo sa bahay mo. Baka nagsisigaw siguro ka, ayaw siguro ng asawa mo, baka ayaw nila sa iyo dahil ayaw nila din sa iyo kasi dahil din sa atin. 'Di ba? Minsan sa sarili natin baka nagpasigaw tayo ng salita, pasingka ba? Parang painsulto. Pasigaw, parang pasingka, baka hindi maayos yung salita natin, baka bad jokes. Huwag yun talaga na the greatest enemy of our life is not other people, is ourselves, ating sarili. Ating sarili ang pinakamahirap na kalaban. Bakit ko masabi itong ganito? Kasi minsan, marunong tayong tumingin sa ibang tao. Pero minsan, di natin napapansin yung sarili nating dumi, sarili nating mali. Siya, ganito, di ba? Puro blame. Puro galit dito, bakit ganito ang itsura ko dati? Kasi negative person din ako dati eh. Sa negative emotion lang. Pero hindi ako nagbibisyo doon na gumawa ng masama, manakit doon, nagbibisyo doon. Yung sa mindset lang. Minsan sa hormone to, baka kulang sa vitamins. Yun lang talaga na mahirap intindihin yung sarili. Yun talaga maraming nalilito, naguguluhan sa buhay nila. Hindi nila alam ang dapat gagawin. Kasi alam ko yan. Alam ko, naintindihan ko yung mga ganong buhay. Pagmamahal, pag-ibig natin, ay hindi yan nahanap sa ibang tao. Be kind ba? Maging mabait, maging leadership, maging evangelism. At malakas yung background natin sa Bible at masipag. Siguro, pag nakita nilang na-improve yung mukha mo, at maganda yung attitude mo pakikisama sa ibang tao, hindi plastikan. Yung talagang totoo ka, mapapansin yan sa ibang tao. Hindi naman natin siguro yan na pipilitin na please love me. Oh. Oy, love me ha, love me. Ha? Dito ha, me. Ako ha, now, ako ngayon ha, me. Na. Pag mong i-love mo ako, ganito, di ba pipilitin mong tao? Wala naman akong karapatan na pipilitin ko yung iba na i-love ko ha, love me ha, love me. Ganun, hindi ko mapipilit yan. Hindi ko mapipilit yung sarili ko, pipilitin ko yung ibang tao. Kasi alam ko ito. Alam ko na wala akong karapatan sa ibang tao na pilitin sila. Nag-influence lang tayo na maayos. 'Di ba? Na hindi mo kailangan ipilit mo yung sarili mo. Let the feeling flow naturally. Diba? Hindi lang tayo, yung, ako para akong, tawag ito.
para akong sniper Hindi ako yung lalaki na tira-tira agad sa babae na ganun. Ako kasi, ang style ko, parang sniper dandahan Dandahan ako, hindi ako yung ligaw agad, salita agad sa babae, ganun, o magganon. Friendly ako. Pero about sa relationship, medyo stricto ako talaga dyan. Sa mga ganun. Kasi, importante talaga piliin mo yung kakasamahin mo sa buhay mo. Pero kung nakita kong na-appreciate ako dyan sa isang tao na yan, diba? Ma-appreciate ko yung tao na yan na nakilala ko, nakita ko, nakamustahan. Siyempre, alagaan natin yan. Hindi lang, wag lang sana ma-discourage. Diba? Sa mga ganun na ang sama-sama mo magsalita. Marami kasing mga taong toxic talaga sa labas ngayon. Totoo. Minsan, na-engage sila, hindi nila alam yung sarili nila, gusto nila manakit, mangbuli sa ibang tao kasi walang nagtitiwala sa kanila, walang nagtitiwala sa sarili nila. Diyan, hindi nila, ang pinakabasamang sitwasyon, yung bulag tayo sa sarili natin. Diba? Masyado tayong tumitingin sa ibang tao kaysa sa sarili natin. Yun ang tinatawag na self-reflection. Diba? Tinitignan mo yung sarili mo kung maganda ba yung ginagawa natin. Hindi ko naman inaamin na perfect ako. Kasi kahit anong mong kabaitan dyan, may masasabi at may sasabi talagang ibang tao. Pero, importante lang na binabaliwala mo lang yun. At least naging na lang tayo mabait, magpakumbaba, magrespeto sa ibang tao, kahit masama sila magsabi. Diba? Importante lang dito is totoo tayo. Yun din na masasabi ko na hindi ko pipilitin yung sarili ko. Uy, love mo ko ha. Love me ha. No? Hindi ko naman talaga mapipilit yan. Ako, nagsishare lang talaga tayo ng good news. Excuse me, na makatulong sa ibang tao. Hindi lang yung para sa mga numbers dyan. Nagsishare tayo ng ibang paraan. Sa mga vlog na ito, mga sharing. Diba? Baka iba kasi, yun lang kasi, gusto nila na ako, minsan sinabihan ko yung sarili ko, sabi ko, ang lambing ko pala, no, nung nirecord ko yung, ko po guys, yung 2010, yung pinakikinggan ko yung sarili ko na magsalita ko, sabi ko, parang na-inlove ako sa sarili ko. Yung tumitingin din ako sa salamin, parang na-inlove din ako sa sarili ko, para ako si Alden, no? Para lang sa pimples, kung walang pimples, makinis yung mukha ko. Para talaga ako pogi din, no? Noon, sabi ko talaga, totoo yan. Pero siguro pag may pera ako, pogi pa talaga to. Hallelujah. Susunod. Yung talaga na, minsan nakakatawa ako pero pag ako, pinakikinggan ko yung sarili ko noon, para talaga akong malambing talaga. Parang, hindi man ako maganda sa itsura, pero yung pag-uugali ko, personality, para may in love ka sa personality ko O para magustuhan mo Maglaalis tayo, parang, iniiwanan nyo ba kami? Ganon. Pupunta tayo sa ibang bansa, example lang, kung sa US, diba, ganon. Hindi naman. Hindi ko naman talaga kakalimutan ko yung Pilipinas. Dito tayo na nag-i-improve Yun lang din na sa hanap na ba tayo ng ibang babae doon sa ibang bansa. Sabi ko, mahirap yung ibang bansa talaga. Mahirap. Puputi lang talaga sila. Pa yung ugali nila, hindi sila masaya, hindi jolly. Hindi pa rin sa Pilipinas na talagang naiintindihan natin yung mga ugali natin dito. Pero doon kasi sila, di marunong mag-express. Diba? Yun talaga na why we searching so long for this love? Kung saan-saan ba to mahanap natin the perfect one, si Miss One para sa'yo. Baka nandyan lang sa tabi-tabi mo lang. Baka hindi mo lang na-discover o baka hindi ka lang na-discover kasi hindi natin nalalab yung sarili natin. Pag nalab na yung sarili natin at napapansin niya sa ibang tao, malalab ka rin at mapapansin ka rin sa ibang tao. Pinaka-importante, laging excited at mag-ready sa future times na mahalin mo yung sarili mo para pag nakita nilang napansin ka, di malalab mo rin. Huwag ka lang maarte sa love mo. Baka naibig ka lang yung gwapong itsura. Siguro, sa akin, nagtataka ako nung high school ako. Bakit maraming babaeng magaganda na lalapit sa akin? Parang sabi nila, hindi daw si itsura daw.
Sabi daw sa salita ko daw, the way daw ako mag-explain. Pero sabi ko, hindi ako ng babae na in love sa akin na kumakain ng baboy. At hindi nagsisimba kang God Yahweh talaga. Yung talagang ayaw ko. Talaga, sabi nila, choosy mo naman talaga. Hindi ka nanginginom. Hindi ka nag-aalak. Hindi ka nagdodroga doon. Naparay sa amin, ang saya-saya namin doon. Talagang, napapansin ko kahit yung mga classmate ko sa high school. Wala akong lover sa high school. Ganun. Pero na-in-love talaga sila sa akin. Parang, nakuha nila yung love nila sa akin. Parang gusto nila ako. Pero ayaw ko sila kasi kumakain sila ng baboy, nagsisimba sila ng Jesus. Sa akin, alam ko naman hindi totoong pangalan yon, si God. At kumain ng baboy, saka magiinuman doon. Ayaw ko talaga nun. Ewan ko lang kung bakit. Basta ayaw ko. So like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you. Thank you po. Maraming salamat po sa papanood po. Sana mag-enjoy po kayo. Thank you po. Sana lalawak yung pag-unawa nyo sa love. Okay? Deepin ba? Lalalim. Thank you po. Love you, peace. Love you all. Thank you po.